problems on traffic, problems on road safety, at saka iba't ibang mga iba't ibang mga problema when it terms to economic growth. Yes. Kasi isa sa problema dito, even in Mindanao and even in Cagayan de Oro, is itong daanan natin. Yes. And saka traffic. And traffic is one of the masasabi natin isa sa mga major problems, lalong-lalo na sa mga highly urbanized cities and mga metropolitan cities. At saka isa sa nagpa-encourage sa akin kasi may study. May study sa isang agency based in Japan. Sabi nila, the Japan International Cooperation Agency reiterated that by 2035, the Philippines will lose a staggering 5.4 billion a day. Yun ang income, parang income. Sa income. If no solution to traffic will surface as a hindrance to economic growth. So, muli karon ang ito yung pinaka-importante na i-discuss natin. And hopefully, all the local officials is trying to monitor us, and then including yung iba't ibang mga kaibigan natin na mga mayors dyan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. So that they can they should have the parang insights na ito talaga ang problema. Sa economic growth, dapat yung uunahin nila is yung traffic. Kasi saan pupunta yung mga yung transportation? Go-grow ba yan pag may traffic? Hindi. Malaking hindrance kasi yan sa economic activities sa isang lugar, ang traffic. Okay. So, yung guest natin ngayon is yung author. Yung author talaga ng isang aklat o libro na talaga masasabi natin or tatanungin natin mamaya kung ano ba talaga ang meron pa ba tayong solusyon even in Metro Manila, even in Cagayan de Oro. Kasi ito yung every now and then, halos every week tayo nagsasabi sa ating mga programa, the problem is traffic, walang solusyon, walang ginagawa yung mga LGU natin, walang ginagawa yung mga traffic management group dito sa Cagayan de Oro. So kasama po natin ngayon na nandyan po sa ibang linya si Mr. Edmond Borenes. Yes. Sir Edmond, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Okay. Magandang hapon, sir. Magandang salamat ako na karoon ako ng pagkakataon na makapagsalita dito sa inyong programang Hoy Manoy. At saka maganda ito dahil yun nga, at least mapagbigyan ako ng pagkakataon na ma-i-explain itong libro na ginawa ko at malaman din na meron palang nag-i-exist at pwede palang mabigyan ng solusyon ang ating problema sa traffic. Yung sinasabi ng iba na wala na daw solusyon. Pero kung ganun na nga ang mangyayari, pero kaya lang, kailangan natin talaga mag-isip. Yun lang ang pinakaano dyan. Hindi lang naman na kailangan mga experts tayo sa ganyan. Tayo ay meron trabaho ako sa abroad bilang isang marino ako at second officer at napunta ko sa mga first world countries at naging observatory knowledge ko yun. Malaking bagay yun dahil nakita ko yung kanilang kung paano yung kanilang transportation planning, yung kanyang traffic engineering, yung kanilang urban planning at saka traffic management. Nakita ko na sabi ko maganda. At after noon, nanirahan ako sa Australia na maraming taon at ganun din at isa rin yung first world country at makikita din natin ang parehas na yung maganda ang kanilang traffic management, urban planning, traffic engineering at saka doon ko nalaman na yung driving ko sa Pilipinas ay kulang pa pala dahil 5 beses ako bumagsak doon. So ibig sabihin iba talaga doon at dito. So, doon nag-umpisa yun, sir. Okay. Una natin sa katanungan po ngayon, sir, is dito start with yung ino-observe niya na all about driving.
What can you say about the driving skills of the Filipino people? Sir, sad story. Dahil kung titignan natin, kadalasan, di naman sabihin natin na lahat ng drivers sa Pilipinas ay talagang may pinagdaanan. Pero mas marami, sir, na ibig sabihin, si kuya saan natuto? Kay tatay. Si tatay saan natuto? Kay lolo. Si lolo saan natuto? Hindi natin alam kung kanino. So, kung titignan na lang natin, plus yung ating gobyerno ay talagang hindi kinarir na talagang kailangan matuto talaga mga drivers natin dahil ito ay kailangan ng safe driving at sa maging isa silang karapat-dapat na driver sa labas dahil very dangerous talaga pag magdadrive sa labas at pag madisgrasya hindi na natin marirewind dyan. So yun ang nakita kong difference dito at saka sa ibang bansa. Okay. Okay, sir. Since nasabi mo na medyo there's a big difference between here sa Philippine setting sa driving skills and sa mga drivers compared sa other countries. So, yes, sir. Masasabi ba natin, sir, na the existing laws and the implementing rules na ginagamit ngayon sa ating sa government agency is enough para maging isang very responsible ang isang driver, sir? Dito sa atin kasi, sir, kumpleto tayo ng batas eh. Kumpleto tayo. Yung implementation lang ang kulang. Yun lang. Kailangan ng medyo pukpok dyan. Basta may continuity. Yun lang inihingi dyan. May continuity, consistency ang plano. Dahil tulad yan, maglalabas ng isang ito na-obserbahan nyo, maglalabas ng isang memorandum o kaya anumang ordinances. Pagkatapos minsan lumalabas lang o nagiging active lang siya ilang months pagkatapos ay nawawala na. So, ganun din yan sa mga ibang bagay, lalo na itong tinatawag natin na paano ma-educate ang mga drivers natin. Ang mga drivers natin ngayon, alam natin yan, kitang-kita natin yan na nakakakuha sila ng lisensya, hindi man lang alam kung anong itsura ng stop sign, ang left turn, right turn, yung mga pero basic talaga. Kaya pag nagkakaroon sila ng lisensya, nakakapag-drive sila sa highway, nasa gitna sila ng daanan. At minsan yung nag-create ng traffic. So, yun talaga, nandyan ng mga batas natin, ang implementation lang kulang. So, kailangan talaga ng program yan para masunod yan. Susunod ang Pinoy, susunod. Dahil sir, makikita natin bakit daw ang Pilipino, pag napunta sa ibang bansa, maayos magmaneho, sumusunod sa batas. Kaya nga. Dahil doon, ay talagang kailangan mong sumunod. Dito sa atin, kahit pula, go pag walang tao. Di ba? Di ba, sir? Ganun lang naman ang ano niyan. So, ang kulang lang talaga dito is yung strict implementations ng mga existing laws natin. Yes, sir. Yes, sir. Oo. So sa atong paglantaw niini is aside from yung pagdadrive or pagmamaniho ng ating mga drivers, ano ba ang talaga ang problema na nakita mo na para bang kulang ng implementation aside from imposing yung mga traffic laws and regulation? Aside from that, sir, ano bang kulang sa ano natin? Ganito yan, sir. Ang tawag dito sa atin ngayon ay nagpag-abot na. Ibig sabihin, nagpag-abot na, ito na yung parang wala ka ng way para kumilos ba? Dahil kung tutusin kasi para masolusyonan ang traffic, many years ago, kahit mga 40 years ago o 30 years ago, dapat kasi yung transportation planning, yung tinatawag natin na urban planning, yung traffic engineering, traffic management, ay dapat talaga yun ay nakarir. Kaya lang, meron tayo may agencies tayo, kaya lang nagiging problema kasi sa atin, sir, nung panahon noon ay alam mo naman dito, 3 or 6 years ang ating may eleksyon kaagad. So yung mga good programs, imbis na maganda, maipapatuloy, nahihinto, dahil pagpalit ulit ng administration, nag-iibang program. So, yun, nagpang-abot tayo ngayon na ito na yung time
na wala na tayong kikilusan. So kailangan, meron tayong sinasabi ngayon yung ating bill. Napakaganda niyan. Napakaganda. Isang magandang program yan. Kaya lang, ito siya, ilang percent lang ang maiko-contribute na mababawas ang traffic dito sa mga urban cities dahil ang kanyang preparation ay for the future. May kita naman natin yung mga bridges, yung mga malalawak na mga daanan. Pero yung isang problema natin ngayon, yung dito sa loob, yung nasa city. Hindi na tayo pwede magsira ng gusali. Dahil napabayaan na rin yung tinatawag noon, yung mga ating building codes, palagay ko, ay hindi nasunod. Kaya ganyan ang itsura natin ngayon, wala tayong kikilusan. So ngayon, kung titignan natin ang problema natin ngayon, itong traffic management na lang na gagamit tayo ng 2 approaches. Yung tinatawag kong digitalization, gamit ang technology, at dyan yung web server, website, mobile application, at saka cellphone. Yun, gagamitin natin yan. Tapos yung pangalawang approach na akin ipinopropose ay tinatawag kong structure recognizable approach na yung style yung style niya ay familiar pero yung structure o pag-ayos ng real problem ay iba sa ginagawa ngayon. So yung dalawang approach yan. So yung ang kinagandahan din dito dahil ito siya yung sa technology, fast, efficient, reliable. Tapos pagdating din sa kabuuan, itong dalawang ito, yung 2 approaches, ay meron siyang consistency, connectivity. Yun ang pinakakuan dyan, pinakamaganda. Dahil yung program niya, hindi napuputol lang dito, kundi meron siyang connection sa ibang mga concepts and ideas. So kaya siya masusolusyonan talagang ating problema. Kasi ganito yan, sir. Paano ba natin malilinis ang isang oval na madumi? Sabihin natin, grassy siya. Kung gagamit ka lang ng isang grass cutter, malilinis niya yung isang part, bukas silipat siya doon, bukas silipat. Tapos, may kita natin dito, madumi na naman sa dinaanan niya. Ang pinakamagandang approach, ito yung... Okay. Betul. Maraming maglilinis para madali siyang matapos. Yun ang dating dito sa klase ng problema. Kasi Philippines daw is a wicked problem that needs basketball of wicked. Ang ato? May problem. So ibig sabihin, ang pag-solve ng problem natin dito sa urban cities ay hindi pa isa-isa, sabay-sabay na madami para masolusyonan talaga siya. Hello, sir? Yes, sir. Meron man. Yes, sir. Okay. Medyo nagpuputol-putol yung natin, communication. Yung problema siguro yung linya between saan ba ang problema? Ito, problema pa tayo sa traffic. Nagta-traffic din yung communication natin. Yes, sir. Yan. Totoo yan. Sa tingin nyo, sir, is have you come to Cagayan de Oro? Nakapunta ka na ba dito? Sa internet natin, problema din. Nakapunta ka na ba dito, sir, sa Cagayan de Oro? Hindi pa, sir. Hindi pa ako napunta dyan. Pinakamalayo ko pagdating dyan ay Usamis, parang ganun. Okay. Sa Kalambugan. Usamis. Napunta ko Pareha dyan. naman. Pare-pareha lang yung setting ng Usamis at saka Cagayan de Oro. Oo. Okay. Dito sa Cagayan de Oro, yun ang problema namin is talaga traffic within the city mismo. Within the city mismo. Ano ang basic solution na pwedeng, kasi dito maliit yung daan pero pa rin, counterflow pa rin yung mga two-way system pa rin yung ginagamit dito. Ano ba ang pinaka-basic na solusyon na can you recommend for Cagayan de Oro? Okay, tapos may parking pa, sir, May parking side pa, both sides. Okay, talagang halos ganoon din yan, sir, sa mga ibang lugar. Ako, taga Leyte ako.
Sa Tacloban, ganun din. Medyo may malalapad din na daanan doon. Pero yun nga, ang recommendation ko sa ganyan ay maghahanap tayo ng yung pinaka-peak hours. Yung peak hours natin, pipiliin talaga natin yan. Sabihin natin, sa umaga, peak hours natin from 8 to 10. Yan, peak hours yan. Sa hapon naman, 3 to 5, parang ganyan. Yung mga roads na yan ay kailangan maging clearway siya. Wala talaga magpapark yan. O pag kinakailangan natin ay gawin nating one way, mas maganda para maka-exit na kaagad sila sa proper. Yun ang pinakaano dyan. Tapos yung natitirang mga oras, yung sa mga roadside parking, magiging generating income pa ito ng LGU. Proper generating income. Pwede tayo magpa-parking dyan na merong oras, yung time parking na tinatawag. Sabihin natin, tagto 2 hours. Pero mayroon na siyang parking attendant. Tag 2 hours na lang ang parking sa kanila dyan. Ngayon, ang kinagandahan kasi dito, pag time parking, lalo na sa mga ganyan na mga lugar, time parking ay magkakaroon ng equal sharing ang mga sasakyan para makapag-park. Sabihin na lang natin dyan sa Cagayan de Oro, yung pinaka-proper dyan. Yung sa mga daanan dyan, sabihin natin merong 500 na pwedeng gawan ng mga parking slots dyan. Tapos, yung 500 na yan, in every 2 hours, merong aalis na sasakyan. Imagine natin, may dadating, in 2 hours, may aalis na 500. Tapos yung another 500 makakapark. So kung ating ma-imagine yan, hindi magkakaroon ng clutter sa daanan. Dahil yung ibang mga sasakyan kasi ang ginagawa, umiikot lang yan, lalo na sa proper, dahil maliliit lang yung mga kanto dyan eh. Umiikot lang, nagtitake chance lang yan na makakita ng parking. Yun ang kadalasan. Ako ginagawa ko yan. Sa Tacloban, ginagawa, lalo kung hindi ako nagmamadali, nagsisightseeing, okay lang, hanggat makakita ko ng parking. Pero kung gagawin itong time parking na to, kikita pang gobyerno, magkakaroon pa ng equal sharing sa mga magpapark. At saka yung mga may-ari na mga may business, yung mga tindahan dyan, hindi na nila imamay-ari yung mga lugar ng parking. Di ba nakikita natin, nilalagyan pa nila ng bato na no parking, kaya minsan tanim. Parang nilalagay na reserve so, parking. Yun, parang sa kanila. Samantala, may pupunta dyan, galing sa malayong lugar. Kawawa naman tong tao na to, hindi nakakahanap ng parking. So, yun ang isang magandang idea para magkaroon ng equal sharing ang mga parating o pupunta dyan. Yun lang pinakamaganda. Pagkatapos, yung mga kalye natin ay maging friendly roads. Lalagyan talaga natin ng mga tamang direksyon, yung mga pa-exit. Kasi hindi naman lahat ng pupunta sa city ay alam talaga ang lugar. Minsan iba dyan, mga dumadaan lang dyan eh. Kaya hindi sila familiar kung paano mag-exit, ano pa ang ibang exit. Ngayon, ang sinusundan ng iba, kung saan lang yung maraming sakyan, ito okay na to, ito dinaanan namin isang araw, pwede na ito. Samantala, kung meron mga sabihin natin, ito pa-exit papunta doon sa isang bayan, pwede naman palang gamitin. Pwede siyang dumaan doon. Yan ang sir. Yan ang mai-recommend ko. Okay, sir. Since yung suggestion mo for time parking scheme, meron na bang LGU na nag-implement ng ganitong klase na approach, yung mga time parking scheme, no? Dito sa libro ko ay meron akong kasi ang pinaka-original talaga na pinaka-original talaga na concept dito ay gagamit ng tinatawag na mobile application na kung saan itong ating mga parking attendant ay meron silang cellphone na kung saan pag halimbawa ikaw magpa-park doon, tatanungin ko sa iyo ang pangalan mo at saka mobile number mo, tapos isi-send ko yan sa server. Pagdating sa server, sasabihin yan, alam nila yan na, ayun, makakareceive nila na 2 hours lang ang parking mo, sir. Okay, 2 hours ka. Bago mag 2 hours, sabihin natin 15 minutes bago mag-expire, makaka-receive ka ng text. Sir, you're going to expire your parking. So, ang gagawin mo, babalik ka na doon at kukunin mo yung sasakyan mo. Pero, since na hindi pa naman, wala pa naman yan,
meron akong concept doon na pwede sila yung parang mano-mano lang na ano, yung traditional na style na may papel. Pero ang sasabihin talaga doon na kailangan 2 hours ang ano natin. Parang ganun. Ganun na lang naisip. Pero pwedeng gawin yun. Doable yan, sir. Doable yan. So, Gagawin lang na ordinansa yan na lahat sa proper ng Cagayan ay 2 hours lang. Pwede sabihin yan na, ay, hindi ko alam. Kasi pag maglampas ka ng 2 hours, automatic illegal parking ka na agad o anong ipapataw sa iyo na mali. okay. So at least sir, 2 hours is the maximum length, time para sa isang sasakyan. Depende yun kung depende yun kung anong pag-uusapan ng diyan sa mga konsehal, kung okay na ang 2 hours or 3 hours o saan ang pinaka okay na win-win, yung win-win na solution na gagawin. Okay yun. Okay. Pwede Kasi dito sa Cagayan sir, isa sa mga problem na nag-rise up is many of the buildings and establishments doesn't have yung sarili nilang parking area. So they rely too much on the along the road ng mga parkings. So isa 'yun sa mga problema yan dito sa Cagayan. Yes sir. So paano kung nagtatrabaho? Pwede naman yun sir. Pwede yun. Okay, kasi ang problema paano if you are working for an 8 hours on yung office, so after 2 hours or after 3 hours, talagang lalabas ka, hanap ka na naman ng ibang parking area. Yun ang sir dyan. Dahil katulad sa napansin ko rin sa Tacloban, meron siyang mga lugar doon na pwede siyang tulad yung may mga lote dyan na pinapabayaan lang muna. Pwede yung hanapan yung may-ari at yung gobyerno makipag-usap na kung pwede ito yung pang gawin lang muna namin ng parking. Kasi pwede gawin yan. Mag-i-effort nga lang ang gobyerno. Merong isang agency na lahat ng mga bakante na lote dyan, pansamantala habang nagpaplano tayo, nagagawa tayo ng building for parking, temporary, yung mga bakante na lote ay kukunin muna namin, rerentahan o bahala sila kung anong deal nila at pwede mag-park doon. Kasi ang purpose kasi natin dito is to clear up the city. Di ba? So, ganun na lang ang gagawin. Katulad naman sa amin doon sa Tacloban, meron kaming doon, may highway doon, yung Magsaysay Boulevard. Parang circumference yun, malaki. So, pwede rin yung maging isang lugar na pagpaparkingan ng pangmatagalan. Yung outer ng proper. Tapos, magta-tricycle lang sila. Ibig sabihin, maganda rin to dahil kahit papano iikot ang economy dito Ang tricycle, sila na ang makakapag-ikot-ikot dyan. Yung may mga route nilang tama sa outer ng proper ng Cagayan, kung meron dyan, hindi ko kasi nakikita masyado kung ano ang yung lugar So hindi lang talaga doon sa pinaka-core, yung pinaka-heart ng city. Dahil kagaya ng Tacloban, pinaka-heart ng city talagang pagdating ng peak hours, nag-aabot na sila lahat. So talagang nagta-traffic. Wala na talaga. Yes, sir. Kasi yung problema dito is yun is sinasabi ni Delro kanina is even yung mga baguhang building dito, hindi talaga na-i-impose yung you should have to provide yung first floor as a parking area or maybe on the second floor as the parking area. Kasi dito parang napabayaan yan ng ating isang agency ng gobyerno. So, yes sir, yan ang sinasabi ko kanina. Yes sir, yung mga noon napabayaan. So yun nga sir, ano ang gagawin natin? So we have to face the problem now. Yun na nga, sabi ko nga dito na meron akong doable and simple concepts na itry natin dahil itong klase ng solusyon, since hindi ko pa naman ito nakita na ginagawa sa Pilipinas kahit noon na mga previous administration, wala ko nakita ganitong concept. So itry natin to dahil maganda ito. Kahit meron din ako sir, kahit ngayong pag-ayos ng mga sasakyan sa mga barangay areas. Aywan ko dyan sa inyo sir kung sa mga barangay areas dyan, yung sabihin na natin, yung medyo labas ng proper ng Cagayan, yung mga housing dyan.
Meron akong program dyan dahil minsan sumusobra na ang sasakyan, dumadami na. At minsan nag-aaway-away na ang kapitbahay dahil yung tatay bumili, yung asawa bumili, yung anak bumili, hanggang, di ba? Hanggang nagkasabay ng pagbili, nag-aaway na. Dati magkaibigan, magkaaway na dahil sa parking. So, meron din akong concept dito, sir, yung tinatawag kong sa illegal parking sa barangay, na pwede rin siyang maayos na sabihin natin 3 to 10 years magiging malinis sa yung barangay areas natin. Yun ang ano dyan, meron akong concept dyan na kung saan ang LGU ay magkakaroon ng consensus at gagawa sila ng guidelines at ibibigay kay kapitan. So, ang concept dito ay bali si kapitan ay sabi doon na ngayong araw na to, bilangin mo kung ilan ang sasakyan sa barangay, sa area mo. Sabihin natin, meron siyang 200. Okay. Pagkatapos sa 200 na yan, sabihin mo sa kanila na magbabayad sila ng monthly rent sa pagpapark nila. At yun ang magiging permanent nila hanggat nandyan. Okay. So yung 200 na yan ay babigyan sila ng boxes kung saan sila nakapark. Pero aayusin na kapitan kung sabihin natin dito kayo lahat sa left side or sa right side. Sabihin natin ganyan, halimbawa. Tapos lalagyan niya ng boxes at plate number sa baba doon sa semento. So ibig sabihin, siya lang ang magpapark at walang ibang pwede magpark dahil yun ay magiging illegal parking na yun doon para sa iba. Okay. Dito mag-uumpisa yung ang kagandahan dito dahil halimbawa ako, dyan ako nakatira, nagre-rent ako sa bahay, pero may sakyan ako, binigyan ako ng isang box doon dahil kasama ko sa bilang ngayon. Halimbawa, next week, umalis ako ng Cebu at di na ako babalik, si Kapitan buburahin yan. Buburahin yan. Wala nang ibang pwedeng mag-park. Bura na yan. Dahil ang purpose ka natin is to clear up the barangay. So, 199 na lang yan. So, pagdating ng mga ilang buwan, meron ibibenta, may aalis uli, may masisiraan at hindi na umaandar. Yun ay, lahat ng umalis na yan dyan, ay buburahin na yung boxes. So isa-isa natin, makikita natin yung barangay na magiging malinis siya. Okay. Halimbawa, yung inalisan pong bahay ay may-ari, wala siyang sakyan, tapos nagplano ngayong bumili. Hindi siya pwedeng bumili ng sasakyan at ilalagay niya yung sasakyan niya dyan sa inalisan ko. Ang gagawin dyan ay kailangan mo munang gawa ng parking yung bahay mo. Gumawa ka. Doon ka magpapark. Dahil ang mangyayari dyan, kung dyan ka magpapark, walang box yan, automatic yan. Ang pinakahuling gagawin dyan ay itutow yan. Yun ang mangyayari dyan. Lagi ka magkakaproblema dyan. Ngayon, dating naman tayo dito sa sinasabi natin na palakasan. Sabihin natin, si Kapitan malakas, matapang o ano. Okay, nagpark ka dyan dahil pamangkin ni Kapitan o anuman. Hindi rin siya makakalusot dyan dahil meron akong concept na tinatawag na Patriot na ito yung mobile application na pwede na i-download ng general public. Na kung saan itong mobile application ay pwede niyang kuhanan ng picture o video tapos isi-send din papunta sa server. At pagdating sa server, meron tayong mga professionals doon na makikita ang plate number nila. Pagkatapos, ipapadala lang at e-ticket nila na okay, illegal parking ka. So, ibig sabihin dyan, yung illegal parking mo ngayon mo rin mismo makikita yung ticket. So, hindi mo na gagawin. Okay. Yun ang concept ko pagdating sa barangay na para maayos yan. 3 to 10 years, makikita natin na mag-iiba mga barangays. Okay, sir. Yung sinabi mo, sir, yung maglalagay ng mga box along the road, sir. Hindi ba ito, conflict sa existing laws? Lalong-lalo na bawal no one, parang walang may-ari sa mga daan kung sino yung maka-park doon, sir. Di, sir, ito kasi, bali ito yung, sabi ko, magpo-consensus yung LGU. Tapos paggagawa na sila, ito sa gobyerno naman talaga ito siya yung LGU, tapos ibibigay dito sa barangay. Dahil ang ano dito kasi, hindi naman pwedeng gumawa ng ganyan si Kapitan
kailangan galing sa LGU. Gagawa ng guidelines, tapos ibibigay kay kapitan para sundin ni kapitan yung sinabi ng LGU na kailangan magbigay sila ng boxes na yun. Dahil yun ay government, ano naman yan government sa roadside, yung dito sa Yes, sir. may daanan. So, imbis na ngayon, walang binabayaran yung mga sasakyan natin, magulo sila, aayusin siya ng LGU, tapos yung LGU, kikita pa sila ng tamang kita. Okay. Oo. Ngayon, yun nga ang ano diyan, dahil ang purpose dito ng LGU is to clear up the the roads para pag may emergency, hindi yung pasikip ng pasikip, kundi ito paluwag ng paluwag. Pagdating ng oras, emergencies, fire truck, police, at saka yung ambulance, madali ng daan. Labi na dito sa Maynila. Yun ang pinakaano niya. Basta, dadating ang oras, makikita natin na malinis na ang ating mga barangay areas. Hindi na masisikip. Yan ang ano dyan. Okay, sir. Follow-up question regarding yung sinasabi mo na server, yung sa Yes, sir. Patriot. So, the Yes, sir. ang mag-administer ng server, sir, is yun sa barangay mismo? At, Or hindi, sir. sa LGU na? Hindi, sir. Hindi rin, sir. Ganito, sir. Ito nga kinagandahan dito dahil dito sa klase ng mga concepts and ideas na to ay maganda at maiiwasan na natin yung mga palakasan kahit yung nandun sa taas. Kasi yung concepts and ideas, itong mga mobile application na to, iprinopose ko rin dito sa DOTR na magkaroon siya ng sarili niyang sectoral agency. Na ito siya ang hawak, ang magmumonitor at saka implementation at saka monitoring ng tinatawag natin na mga mobile lahat ng concepts dito. Hindi rin ito siya magko-conflict, sir, ha? Hindi ito siya magko-conflict sa IRR, sa ordinances, memorandums at kahit sa LGU kung ano ang meron sila. Dahil ito pa nga ay makakatulong sa kanila para mapabilis ang mga ginagawa nila dahil mag-automation na tayo. Oo, maganda ito. Hindi ito kagaya, sir, yung sabi nga natin yung sa di ba may server tayo. Server tayo, hahawak ang ni-request natin na isang sectoral agency na kahiwalay lang siya. Na ang trabaho niya ay yun lang. Pag-monitor lang paano ginagawa ng mga yung mga mobile application natin sa enforcers na ginagamit o enforcers, police, MMDA o lahat ng mga authorized. Tapos yung pagdating naman dito sa Patriot, yung general public, pagdating naman dito sa atin mga parking attendants, the whole Philippines yan pwedeng gawin o pwedeng hawakan ng ating server. Imagine natin, sir, yung ang bilis, yung tama na paggawa ng trabaho, dito maiiwasan ang korupsyon, dito bibilis ang trabaho, at makikita natin na mag-iiba talaga siya. Maiba ang niya, iba ang magiging sistema niya. Okay. So, isa sa mga problema dito sa traffic is yung traffic light. isa sa problema is mismo yung traffic light. Kasi dito sa Cagayan de Oro, pag ino-operate yung traffic light, nagta-traffic talaga. Sa yung tingin, sir, kasi dito sa Cagayan de Oro, parang hindi na-synchronize yung yung lighting system, yung go. Kaya kasi ilang segundo lang, nag-go na. Ngunit pag lipas ng isang block is nag-stop na naman. So parang ganyan ba yung nangyari dito? Even in Osamis, yun din ang problema. So ano ang posible na solusyon nito? Ganito, sir, sa nakikita ko kasi, sir, pag maliliit kasi yung mga distances between corner, yung maliit lang, tututusin, di na kailangan ng di na kailangan ng traffic light. Or, may traffic light siya, manual ino-operate. Yun ang pinaka dyan. Mas maganda siya kung i-manual operate siya dahil mas mataas siya kaysa sa nag-ooperate na yung enforcer na nasa gitna. Mas marami ang nakakita sa kanya yung traffic light kaysa sa taong